Mama Mary, Mama Mary. Blessed day everyone! Again, welcome to Super Daddy's Talks. Again, this is your Marlon Salomon Namutin, ang inyong former certified transgender woman, binago ng Panginoon, isa ng Super Daddy na ngayon. At yan na nga po, pag-usapan po natin ang hashtag, kailangan po nilang malaman at huwag po natin silang husgahan. Hallelujah. Ito nga po yung purpose natin mga Kristiyano, yung mga totoong Kristiyano na nakakilala at tumanggap sa ating Panginoong Hesus Kristo bilang kinilala natin siya ating Panginoon Diyos, Hari at Tagapagligtas. Dahil nga po yung mga iba, ano po, sa iba po sila pangala, sa ibang pangalan po sila tumatawag, sa ibang pangalan po sila nananalangin pag may mga dilubyo, meron silang mga maraming problema, pagsubok sa buhay, sa iba po sayang po kasi ano po, dan hallelujah, dahil pag nga po tumatawag tayo sa ibang pangalan, ang sabi ng ating Panginoon, siya ay mapanibughuing Diyos. So ibig sabihin lamang po yan na ayaw ng ating Panginoon na tumatawag tayo at nananalangin tayo sa ibang pangalan. Amen. Imbis na pakikinggan yung mga panalangin natin ay hindi papakinggan, talagang literal talaga pong hindi papakinggan, dahil ito po ay nakasulat mismo sa Biblia. Amen. Nakasulat po yan mismo na ayaw ng ating Panginoon na tumatawag tayo sa ibang pangalan. Walang ibang pangalan kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Panoorin po natin kung anong nangyari kay ate. Hindi po natin siya hinuhusgan, bagkus nandito po tayo para para malaman po nila kung ano ang nararapat at kung sino ba talaga at kung kanino ba tayo dapat talaga tumawag pagdating sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong dilubyo, mga pagsubok sa ating mga buhay. Amen. Panoorin po natin. Hallelujah. Habang tayo panonoorin natin ito, kain muna tayo ng grapes. Grapes kasi mura po ngayon ang grapes. Seedlings po. Nabili po namin seedless? Ay, seedless. Nabili po namin. Panoorin po natin. Mama Mary, Mama Mary, balay nilang kumayo na wala na sa ilang tindahan. Yan na lang dito sa taon ni Mama Mary, pahulungan na ita na lang. At na makatulong sila sa kumayon. Po, napanood po natin ang video ni ate na kung saan ibang pangalan siya tumatawag, at yung iba nga po bago po dumating yung bagyong Tino ay iba pong pangalan at marami pang mga ibang santo silang binabanggit, hindi na po natin nilagay dyan sa ating video. Muli, hindi po natin sila inuhusgan dahil pinanggalingan po natin yan, kundi nandito tayo para ipaalam sa kanila na bawal po, pinagbabawal po ng ating Panginoon at ayaw niya tayo tumawag sa ibang pangalan. Amen. Hindi po kami nagsabi, kundi ang Biblia mismo, at ibabahagi namin sa inyo kung ano nga ba ang sabi ng ating Panginoon sa mga tao, sa mga tumatawag sa ibang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Can you imagine yung napakatagal nilang pinag-ipunan na bahay-bahay, mga kagamitan na wala lang instant, sayang po. Grabe, kung pinapanood ko, parang nakaka-relate ako doon sa sitwasyon ni ate. Grabe, sobrang nakakapanlumo, nakakapanghina dahil naranasan din namin mabaha. Pag ikaw na yun doon, mentally, emotionally, naku po, bagsak yung laman mo, kasi physically bagsak ka, kasi nga pagod ka na, nilalamig ka na, basang-basa ka na, para kang basang sisiw. Tapos mentally, kasi yung utak mo, paano ka mag-uumpisa, nawala na lahat. Syempre, emotionally, dahil emotional ka na, diba? Mentally, emotionally, at spiritually, bagsak yung pananampalataya mo. Bakit? Kasi marami ka ng question, diba? Pero siya ang kini-question na niya, Mama Mary, yun na nga po.
yun, tumatawag sila sa ibang pangalan. Amen. Sana po ito po ay maging aral sa atin. Amen. Isa pong napakagandang pag-usapan ito dahil nga po paparating na po ang bagyong Uwan. Kailangan po talaga natin manalangin sa iisang pangalan. Amen. Hallelujah, para pakinggan ang ating mga panalangin. Amen. Dahil sayang yung mga iyak natin, sayang yung mga panalangin po natin kung sa iba po tayo mananalangin. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon dahil binigyan niyo tayo ng pribilehyo sa araw na ito para may bahagi ang salita ng ating Panginoon, para kailangan talaga iisang pangalan. Amen. Ikaw na muna, Kuya MJ, ano ba ang sabi ng Biblia? Amen. Kung tungkol sa ibang pangalan, iisa ba talaga ang pangalan? Amen. Go. Mga Gawa chapter 4 verse 12. Amen. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig ang binigay ng Diyos upang tayo ay maligtas, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen. Nasasabi po dito sa Gawa chapter 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas, tanging ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Sabi nga rin po dito sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, una sa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanay bubuing Diyos. Amen. Ayaw niya na tayo ay sumasamba na nanalangin sa iba. Amen. Masasabi na po yan sa Ten Commandments. Yes, hallelujah. Dahil nasasabi nga rin po talaga na huwag tayong yuyuko sa iba. Ang ginawa pa nga po ng iba, kasama yung mga santo katabi nila, yumuko po sila doon sa dagat kung saan sila nagpray, at ibang pangalan naman po sila nagpray. Sana po maging malinaw po sa atin ito na hindi po tayo dapat nananalangin sa ibang pangalan. Amen. Dahil wala po silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay tanging nasa ating Panginoong Hesukristo lamang, dahil sila yung mga tao. Amen. Iisa lamang ang ating tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Diyos Panginoon na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen. Ang sabi rin po dito sa Timoteo chapter 2 verse 5 to 6, sapagkat may isang Diyos at may iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao na si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat na nagpatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Amen. So ibig sabihin po, walang ibang pangalan ang binigay sa daigdig ng ating Diyos Ama kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Ang sabi rin po dito, amen, hallelujah, sa unang taga-Thessalonica chapter 5 verse 17 to 18, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Kung ang panalangin ay salungat sa kalooban ng Diyos, hindi sinasagot ng Diyos ang mga panalangin salungat sa kanyang kalooban o kahilingan na nasa Biblia. Amen. So ibig sabihin lang po na hindi papakinggan ang ating mga panalangin kung sa iba tayo pangalan na tumatawag, kung sa iba tayo pangalan humihingi ng tulong. Amen. Kung saan hindi naman kami nananalangin, 'di ba? Sasabihin hindi naman siya yung pinagpapanalinginan namin, parang siya lang ang tagapamagitan. Paulit-ulit po, wag na po nating baliktarin yung baluktot nating pag-iisip o paniniwala o pananampalataya. Amen. Dahil ako rin po ay ganoon din po noon. Ako po ay hindi ko po kayo ginajudge dahil nanggaling din po ako dyan sa ganyang pananampalataya. Ngayon na po ang tamang pagliko. Kailangan na po natin mabago ang ating pananaw at pananampalataya. Ito na yung panahon para baguhin na po natin. Amen. Dahil nalalapit ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Wala pong ibang pangalan na pupunta dito at i-judge ang lahat, ang buong sangkatauhan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya wala po tayong ibang dapat paghingan ng tulong, paghingian ng tawad, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang, dahil siyang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an eternal life. Walang ibang pangalan. Amen. Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa kataon, kahit pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Wala na po iba. Wag na po tayong magdagdag ng kahit ano pang pangalan. Amen. Malinaw po. Amen. At ang sabi dito sa Salmo chapter 91 verse 9 to 12, dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo sa inyong tahanan, sapagkat utusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na iingatan ka saan ka man magpunta. Bubuhatin ka nila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa anumang bato. Amen. Dahil iingatan tayo, dahil sa tamang pangalan tayo nananalangin. Amen. Kaya na nga po mga kapatid, dito na po nagtatapos ang ating usapin. Nawa ay malinawan po tayo, at kung hindi pa po malinaw sa inyo sa mga salita ng ating Panginoon, ay magpatuloy po tayong magbasa ng kanyang mga salita at makinig tayo, ibase natin sa Biblia kung tama po ba ang mga binabahagi sa atin para malinawan tayo at hindi masayang ating pananampalataya, at hindi masayang ating mga panalangin. Amen. Ang sabi nga ng Joshua chapter 1 verse 8,
Huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng buhay, pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi, upang sa gayon malaman mo ang lahat ng nakasadon, upang sa gayon maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Hallelujah. Hanggang sa muli po. Again, this is Marlon. Salamat naman ang inyong Former certified transgender woman noon, binago ng Panginoon, isa ng super daddy na ngayon nagsasabing, anuman ang unos na dating sa atin, sama-sama po tayong manalangin at sa isang pangalan tayo mananalangin, tanging sa ating Panginoong Heso Kristo lamang. Dahil sinabi niya po yun sa inyo kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Parating na po ang bagyo. Sama-sama po tayong mananalangin sa iisang pangalan. Amen. Mag-ingat po ang lahat at nawa tayo ay proteksyonan at ingatan ng ating Panginoong Yesus. Kung patuloy po tayo na manalangin, magkaisa po tayo sa iisang pangalan lamang ang ating Panginoong Heso Kristo lamang, dahil isa ang ating Panginoong Heso Kristo. Wala na pong iba. Amen. Hanggang sa muli po. Bye. Bye-bye. God bless.